And siguro, magiging maayos lang ang Pilipinas kung may impeach si Sara Duterte. At ang sabi, sa Monday, actually sa Tuesday pala, sa Tuesday. Sa Tuesday ay sasalang na si Melvin Matibag, Director Melvin Matibag. At merong sinasabi ang ating mga House prosecutors na pagharap daw ni Melvin Matibag, meron daw mga fireworks. Oo. Ito yung sinabi ng House of Representatives. Saan na ba yun? Ba't nawala? Nawala yung screen share ko. Visit. Yan. Share. Okay. Expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Gaano kabigat, ma'am? Like, can you expound lang po? Ano yung aabangan ng tao on Tuesday? Off the record? Love advice na lang bigay ko sa'yo. Yun ang masasagot ko. Because I cannot preempt the testimony of the witness. Wala namang script ito, no? So, he will say what he needs to say. Baka sasabihin nila, may script na naman, may binabasang script na naman ng prosecution witness. Wala po. Sa katotohanan lang siguro. I mean, punta lang kayo sa Tuesday. I guess ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, no? Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumaga, he has the keys to the castle, eh. So, kung meron namang pinaka credible, saka siguro naghahanap ang mga kaibigan natin sa media at saka mga taong bayan ng pasabog or mabigat na statement coming from here. Siguro magandang word na gamitin natin is informative. Yes. Kasi mas privy sila sa mga impormasyon na hindi natin kayang sagot or hindi natin alam. Parang yung lead sa so-called na assassin. Siyempre, may classified yung iba dyan. At hindi rin naman nila pwedeng ibitaw or basta-basta sabihin kung hindi rin po solid yung lead nila at hindi po nila nahanap yung or under investigation pa. So, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring your own baon. Sa Tuesday, BYOB ang tawag dyan. Bring your own baon. Bring your BYOB daw. Bring your own bomb. Parang bring your own baon na lang daw, sabi ni Atty. Kapunan. Ako medyo curious ako dun sa mga pasabog na sinasabi nila. Kasi meron dyan, naalala natin, di ba, nung nag-hearing sa House, if I'm not mistaken, nung nag-hearing sa House, merong information tungkol sa psychological assessment sana ni Sara Duterte na hindi nangyari. Tapos, nung impeachment hearing mismo, maraming mga impormasyon ang sinabi tungkol sa connection ng actual na hitman. Oo. So, ang kutob ko, baka si Melvin Matibag ang magkukwento sa actual na hitman. Baka siya, hindi ako sure. Pero baka sa kanya manggagaling yung actual na kwento. Kasi, di ba sinabi dun sa hearing nung nakaraan na ang covered lang ng alam nila as far as the death threat is concerned, ang covered lang ay yung sa cybercrime. Hindi kasama yung sa intelligence, sa intel. So, kung isipin natin yung sa intel, baka si Melvin Matibag ang magsasabi. Baka siya ang magkukumpirma kung gaano ka-grave or kung gaano ka-real. Yun yung importante dun eh. Gaano ka-real yung threat. Tapos, mga kababayan, ang magiging problema din dyan ng mga abogado ni Sara Duterte, they're not just talking to a simple agent. They're not talking to a regional director. They're talking to the head of the agency. May hirapan silang bastos-bastosin to si Melvin Matibag. Tulad ng ginawa ni Binluan tsaka ni Narbasa, may hirapan sila. Kasi abogado rin to si Melvin Matibag. Alam niyo ba, naging dean niya ng law school? Si Melvin Matibag. Naging dean niya ng law school. Oo. Hindi ko na lang sabihin kung anong school. Pero naging dean niya ng law school. Yan si Melvin Matibag. So, hindi ako magtataka kung magiging explosive yung sa Monday. Tuesday pala. Of course, nandiyan din yung angulo na andyan pa rin yung angulo na mag-aaway sila ni Alan Peter Cayetano, isa rin yan. Pero meron bang isa nagkomento tungkol dyan, si Attorney Bukoy.
Maski siya, alam naman natin si Attorney Bukoy, mga kababayan. Diba siya yung spokes dati? Siya yung spokes ng impeachment before si Attorney Bukoy. So, may ano yan, may siguro I'm assuming kahit paano may connection pa rin siya sa loob. At yung connection niya sa loob makakaano din yun. Malamang may mga alam din yun sa kung ano yung i-reveal ni Director Matibag. At may sinabi siya sa interview na pasabog nga daw talaga. Ito yung sinabi. Sa impeachment, ang magandang nangyayari ngayon ay umuusad na. Hindi na natatali masyado sa mga technical na usapin. Okay. At sa darating na linggo, matapos po yung magiging debate patungkol dun sa mga bank accounts, dun sa income tax return, ay magdidesisyon na ang impeachment court at matapos naman ito kinabukasan, ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung Chief of Staff ni Vice President Sara, yung Chief Security, si Captain Bello. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon, Siya yung last no? Opo, palagay ko hindi lang corroboration yan Ang inetras nila mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Calilong at saka ni Atty. Loto. So, palagay ko tama kayo may pasabog na gagawin si Director Matibag. Ano kaya yan, Attorney Bukoy? May narinig na ba kayo kung tungkol Wala po ako narinig pa. Pero sigurado po dito, ito ay alinsunod sa mga nakalap nilang ebidensya at karagdagang investigasyon. Ano kayang parang maski rin kami nagsubok akong magtanong sa mga sources, parang wala rin silang maibigay na detalye. Posible kayang ito'y corroboration din, Attorney Bukoy, noong naunang dalawang testigo o possibly ito'y hiwalay na ebidensya kaugnay doon sa article of impeachment tungkol nga doon sa grave threats? Ang tansya ko ay sa ibang bahagi ng mga investigasyon pa yan sapagkat nabanggit nila na hindi na sila mag-ipresenta ng testigong magpapatunay o magko-corroborate dun sa dalawang nakunang testigo. So, by the way, naalala ko pala, etong DDMs, etong mga DDS, merong bagong pakulo. Di ba iniatras yung mga ibang witnesses? Oo. Ang sabi ng mga DDS, natakot daw kasi ang prosecution. Nag-back out daw ang prosecution. May nakita akong post Kasi natatakot na raw sila, matatalo na raw. Yun yung yun yung post But anyway, I guess, yun lang yung gusto nilang palabasin sa nangyari. Gusto nilang i-take advantage yung narrative. Sinabi nila yon, di ba? Hindi yun dahil sa kinabahan or natakot or whatever. There's nothing more to prove. Oo, there's nothing more to prove. Kumbaga, kaya iniatras kasi yung depensa mismo pinatunayan yung authenticity ng video. Kumbaga, yung depensa tinulungan yung prosecution. Kaya hindi na kailangan patunayan. Hindi na kailangan patunayan yung yung tendency for violence. Hindi na kailangan patunayan yung authenticity ng video. Hindi na kailangan patunayan yung psychological state. Kasi kumpara sa depensa, authentic yung video. Di makikita mo na yung psychological state doon ni Sara Duterte, which is, kitang-kita naman, galit siya. So there's nothing else to prove. Kaya kesa mag-dwell pa sa testimonya ng mga ibang witnesses, which is si Zulaika Lopez, tsaka yung si, police ba siya? Yung Bello, I think yung police yata. Which will prove the circumstances, yung nangyayari sa loob ng kwarto na yon, nung panahon na nagagalit si Sara Duterte. May narapat nilang wag na kasi wala na, tinanggap na inadmit na kasi ng depensa ng kampo ni Sara Duterte na oo, yan po ang mga nagaganap nung panahon na yun. Kung kinontra nila, kung sinabi nila na hindi yan totoo, hindi totoo yung video, hindi yan yung nangyayari nung panahon na yan, etc., etc. Kung yon ang sinasabi ng depensa, kung yon ang kanilang pinanindigan, malamang papatawag sila.
ipapatawag si Zuleika Lopez, ipapatawag si Bello. Kaso hindi. Hindi eh. In fact, yung depensa pa nga, ang sabi, tama yung ginawa ni Sara Duterte kasi pinoprotektahan lang niya si Zuleika Lopez. Oo, parang may defense of a stranger ang nagaganap eh. By the way, walang kasi hindi pwedeng self-defense, hindi rin pwedeng defense of a family kasi hindi naman sila magkamag-anak. Pero pinilit nila yung defense of a family pala, by the way. Doon sa sa Oplan Romanov propaganda nila, doon nila pinapasok yung defense of a family. Kasi dahil daw may banta sa buhay ni Sara Duterte, edi may banta rin daw sa buhay ng pamilya. So, nag-grave threat si Sara Duterte para protektahan yung pamilya niya. Yun yung gusto nilang palabasin. Pero to do that, you have to admit that the circumstances inside the video, the circumstances happening in the video are real. Yun lang. Naipit sila ng sarili ng depensa. Kaya hindi na kailangan yun, yung ibang mga testimonya. Sorry. Iba? Malamang, mari ako nagkakamali rin, pero malamang ay ibang paksa. Doon pa lang, doon sa grave threat, ay tingin nyo airtight na? Matibay na yung kaso? Na ilatag na lahat? Palagay ko Convinced masinop yung naging presentasyon, matibay yung naging testimonya, pinanindigan ng testigo, ng mga testigo, una, na yung video ay authentic, lalo na ginamit din nung depensa ang parehong video. Pangalawa, pinagtibay na yung pagbabanta ay aktual, seryoso, at nakakabahala. Dapat isa lang alam din natin na ang nililitis dito ay hindi lang yung basta yung grave threat. Yung grave threat ang napapaloob yan doon sa ito ba ay betrayal of public trust, ito ba ay high crime, ito ba ay culpable violation of the Constitution. Kaya walang katuturan yung mga minumungkahi ng depensa na mababa naman yung pulong dyan eh. Ang Correct. trial naman yan. Sinabi natin yan last time. Mababa lang eh. Wala akong katuturan yun. Sapagkat ang katanungan ay kung itong mabigat na pagbabanta constitutes culpable violation of the Constitution, Betrayal of public trust, high crime, and high or crime. betrayal of public trust. Diyan mo dapat tumuon ng pansin ang sambayanan at ang mga senators judges. At yan, Pero parang walang napatunayan dun no? Yung defense. Parang hindi niya natibag eh. Parang hindi natibag ng defense yung halaga nung banta. Oo. Parang hindi niya nagawa eh. na sapat na, Attorney Bukoy, para i-drop na yung ibang testigo. I think 6 yun. Kasama si Attorney Zuleika. Opo, kung may pipresenta po, gaya ng kanilang sinabi, si Director Matibag, edi pangatlo siya. Ngayon, ano tayo, abangan ang susunod na kabanata ng pagtestigo ni Director Matibag. So, hindi advisable, Attorney Bukoy, na mag-present ka ng hostile witness. Hindi ko naman sa hindi advisable. Sapagkat ang... Baka lang kasi umiba pa yung tenor Di ba? Hindi po. Palagay ko hindi yun ang dahilan kung bakit nila iniatras yung pagpresenta kay Attorney Lopez. Dahil para sa kanila, sa kanilang tansya, ay sapat na. Yung hostile witness ko talaga namang ginagawa yan eh. Kung may kakulangan ka ng testigo or kung gusto mong mag-idiin pa yung naunang testimonya ng iyong testigo. Dahil tao ito ni VP Sara, pwedeng mag-appeal ito sa emosyon. Kumbaga ay magko-corroborate lang siya doon sa sinasabi ng depensa na ito ay bugso ng damdamin, dala ng emosyon, kaya nasabi ito. Hindi ko nakikita ganun yun eh. Sapagkat, kung maalala ninyo, na yung kanyang pagkausap sa tao na inutusan niyang patayin si BBM, si First Lady at si dating Speaker Martin Romualdez, ay ginawa na niya. Kahit na bago pa magkaroon ng video conference, video press con. Sinabi niya, sa bibig na rin niya nanggaling na kahit noon pa, may kinausap na siya. Ay, Attorney Bukoy, bakit po kaya hindi sumentro yung diskusyon, yung paglalatag ng ebidensya doon sa psychology behind it, doon sa explanation? Ang hirap kasi kung i-prove ng bakit, psychology nagawa yun ng pangalawang Pangulo. Pangalawa, bakit po hindi rin napag-usapan yung totoong meaning nung sasagawa ng pangalawang Pangulo nung kanya mga pagbabanta laban sa first couple at kaya dating Speaker Martin Romualdez? Bakit po parang hindi siya sumentro doon? Parang ang lumalabas doon sa testimonya noong dalawang testigo, yung technicalities na ginawa nga niya yan, ito'y high crime, pero hindi doon sa possible reason
behind nung ginawa ni VP Sara Duterte itong mga pagbabanta? Ano ho nung tumistigo ho si Attorney Loto, sinabi niya kung ano yung motibo Siya yung pinahapyawan niya yung motibo. Sinabi niya doon sa kanyang naunang press conference, sa kanyang naunang interview, bago itong ginawa niyang pagbabanta, na wala siyang kinikilalang mas mataas sa kanya. Right. Alalahanin niyo, siya ang Vice President. magiging kapalit ni Pangulong Marcos kung ito ay masasabi, kung ito ay mawawala. Siya rin ang nagbigay ng criminal intent o yun yung importante. Ano yung criminal intent? Na meron siyang kapasidad o kakayanan na gawin yung kanyang banta. Yun na naman sa psychologist, ano yung sa psikolohiya nito, hindi humahalaga yun dahil Hindi kita mo kailangan. na kung ano yung frame of mind, ano yung pag-iisip Right. ng pangalawang Pangulo. Bunsod ng kanyang dalawang naunang interview, pati na itong ginawa niyang actual na pagbabanta sa kanyang press conference na ngayon ay nililitis. Tama yun. Tama yun. Hindi na talaga kailangan yun. Hindi na kailangan yung yung expert witness ng psychologist or psychiatrist. Kasi obvious naman yung frame of mind niya at the time. It's very observable. Kitang-kita naman. Tsaka, tama rin yung sinabi ni Attorney Lotok nga na pinakapyawan ba ni Attorney Lotok? Parang parang hindi. Parang sinabi ni Attorney Lotok, parang she stands to benefit as the Vice President. Doon sa threat. Parang direkta rin yata at one point ni Attorney Lotok. Yung idea. Dahil siya yung magbebenepisyo, si Sara Duterte magbebenepisyo, kaya merong national security angle yung nangyaring pagbabanta kay Sara Duterte. Ni Sara Duterte. But regardless, mga kababayan, ako excited ako sa Monday. Sa Tuesday pala. Sa Monday, iba yung hearing. Parang sa yata yun, subpina yata ng papers ng bank statements, AMLAC, tsaka yung sa BIR. So yun yata yung pag-uusapan sa Monday. Pero sa Tuesday, si Attorney Melvin matibag. So ako, ine-expect ko na yan, magiging magulo, maaksyon, maraming pasabog, ganyan. Alam mo, sa malamang, sa Monday, ganyan naman kaya.